Diba ang lalaki? Na naman ng kapandisal. Parang fiesta. Another day at another ganap na naman tayo after ng maikli naming bakasyon. So ito, balik muna tayo dito sa aming kusina kasi ako ay magluluto ng aming pagkain. Wala muna tayong ganap doon sa aming garden kasi nga may work yung aking asawa later. Ako pala ay naghihiwa dyan ng mga ingredients para sa aking lulutuin na mga baboy. Mga baboy, ang dami. Baboy pala yung sahog ng aking lulutuin. At yan na nga ginahanda ko na daang akon nga lutuan, lagyan lang ng mantika, tapos itong sibuyas, and ito na. Nilagyan ko yan pala ng paprika, konti lang, tsaka asin. Tapos ilagay na natin yung ating sangkatutak na baboy. Baboy na yan is galing pa sa aking biyanan na lalaki. Binigyan niya kami. Then nilagyan ko ng water para pabukalan together with the legume or vegetables ng akong ginhiwa. Then meron pala ako dyang 3 dough kasi gagawa ako ng iba't ibang uri ng tinapay. Kaya napisanan man ako mag-ubra today. So the first thing obrahon ko is itong aking pandesal. Yung pandesal ko is lutuin ko siya through the oven. Hindi ako gagamit ng air fryer kasi nga meron pa akong ibang tinapay na gagawin. Nag-request kasi yung aking mister na gumawa ako ng pandesal. So ayan na, natapos ko nang gawin yung aking pandesal. Kunti lang yan kasi nga kami lang naman yung kakain. The next one naman na gagawin ko is itong aking pandikoko kasi nagki-cravings ako at narinig niya ba yung tinig ng Yana? Kinatulungan niya ako mag-voice over. So yan na, nilalagyan ko na ng toppings dyan yung aking pandikoko. Basta cravings talaga yung pag-uusapan, hindi pwede na hindi ko gawin. Ito na luto na ang akon nga baboy. Yan yung panyagahon ng aking mag-ama, tapos sinalang ko na dyan yung aking pandesal. Yan naman ng kapandesal. Fachila mama. Bravo! Naluto na pala yung aking pandesal kaya agad kong nilagyan or binigyan yung aking Yana kasi paborito nga niya. Tapos ito na pala yung aking pandikoko. Isusunod ko na siyang isa lang. But never mind the face of Yana ha kasi yung nag-ayos sa kanya yung aking asawa. Marami kasi akong ginagawa dito sa kitchen so yung asawa ko na lang ang nag-ayos kay Yana. Tapos ito na lang yung naiwan ng mga pandesal kasi yung iba nakain na ng aking mag-ama. Update pala dito sa aking pandikoko. Yan na siya. Malapit na siyang maluto. And the next one naman na gagawin ko is itong aking slice na loaf or slice bread. Yan na nga i-fold natin ang akon nga bread. Kagibutang natin siya sa may baking pan. Then after that is isa lang na natin kasi naluto na yung aking pandikoko. And sabi ko sa inyo, never mind the voice of Yana kasi nga nandito siya sa aking tabi. At the final na luto na ang aton nga pandikoko. Kagamo na lang mag-inchindis akong voice over for today kasi meron akong anak ng ginabantayan. The next one na putahe is itong aking pangmalakasan nga bihon. Kaya nag-crave man ako sang bihon. So ayan, maluto kita sang bihon nga may lakot nga kanton kasi yung aking Yana kumakain din ng ganito. Tapos yung kanyang repolyo na nilagay ko dyan is yung violet kasi wala akong green. Next na lutuin ko is yung spaghetti. Diba may sauce ako ng spaghetti? So, magluluto ako. Parang fiesta. Sino pupunta dito sa bahay namin para makifiesta? Ganito talaga ako magluto. Maramihan ba? Tapos, yung sahog pala dyan ng aking spaghetti is itong sausage. Romanian sausage yung nilagay ko dyan. Tapos, luto na rin pala yung aking pansit or bihon. At nakakain na yung aking Yana. Ako lang ba yung mahilig maglagay sa spaghetti ng carrots ba? Ewan ko ba, pero parang sarapan talaga ako kapag may carrots. So, ito na yung aking tomato sauce at tomato sauce. Spaghetti sauce pala na nabili sa my store. At luto na nga itong ating spaghetti. O, diba? Madami rin to. Kasi nga ilalagay ko yung iba sa my frigidaire. At ito na, luto na rin yung aking sliced bread. Tapos na ako magluto dito sa kusina. So, ayan, naglinis na ako. And after nito, pupuntahan ko na yung Yana kasi yung aking asawa matutulog pa siya para sa kanyang work later.